dito muna tayo kay Roque, mga kababayan. Demetria Garner, shout out sa'yo. Dito muna tayo kay Roque. May ine-ebas eh. No? God knows who does not pay. Ano ngayon, Semana Santa eh, no? Miyerkules Santo. Kailangan yung mga sasabihin din ni Harry Roque ay tutugma po sa panahon. Semana Santa, April 16. God knows who does not pay daw. Marcos, not love. By Filipino. Harry Roque, Diyos ko, ikaw ang hindi love ng Pilipino. Kung wala ka lang kaso, nakakaharapin. Ang gusto namin, sasabihin namin sa'yo, huwag ka nang bumalik ng Pilipinas. Kaya lang, meron kaming gustong ipaharap sa iyo. May gusto kaming may mga katanungan sa iyo, Roque Kaya ang gusto namin, mapabalik ka ng Pilipinas. Kung wala kang kaso dito sa Pilipinas, nakakaharapin. Kung wala kang ipinagyabang na ebidensya, sasabihin namin sa iyo, diyan ka na lang kung nasaan ka, no? Suportahan ka pa namin diyan. Eto, maniniwala ho ba kayo dito? Marcos not loved by Filipinos, mga kababayan? Samantalang sila lang ho, mga bossing, ang hindi na tinatangkilik, no? Ang dating Pangulong Duterte, yung mamamayang Pilipino, ano sabi? Mas gusto nila na, kumbaga, harapin ni dating Pangulong Duterte doon sa ICC o yung mga reklamo sa kanya. Pikon na din po ang mga mamamayang Pilipino dito kay Roque. Bakit to? Sa panay na pagpapakalat ng mga maling impormasyon doon sa mga gawa-gawang mga ebidensya. Tapos ganyan ang estilo ho nila. Kapag yung tatanungin na sila, aalamin na kung ano talaga ang totoo, magtatakasan ho. Diba? Magtatakasan ho. Siya mismo nagyabang nun. Meron po akong dokumento, meron po akong ebidensya na ang pera ko po ay hindi po galing sa Pogo. Dadaling ko po sa next hearing. Yung next hearing na, wala na. Tumakas na ho, mga kababayan. Diba? Tapos ngayon, ipamumukha nila sa atin na walang nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanila, walang nagmamahal. Ano po? Dahil sa mga kalokohan at mga kabalbalan na pinaggagawa ho nila. Yung mga puro tanim-tanim lang ho, mga kababayan. Tingnan mo, umpisa ng dating Pangulo, bangag si Marcos, adik si Marcos. Kinontra ho agad ng PIDEA yan. Walang katotohanan yung sinasabi ng dating Pangulo. Doon po, umpisa nang napikon ang Pilipino sa grupo nila. Tapos sila, Pantaleon Alvarez, doon sa mautog nila, mananawagan ng pagbitaw daw ng suporta ng mga kasundaluhan natin. Yung mga fake news nila, di ba? Sabi ni Ma'am Liberty Torino, magaling si Roque sa kasinungalingan at kiyaw-kiyaw. President Ferdinand Marcos Jr. is no longer loved by Filipinos as seen by the latest survey on his massive drop in popularity. Sinong survey? Survey ninyo? Survey yan ninyo. No? Ibig sabihin, ang sambayan ng Pilipino, the more na hindi sinasagot yung mga katanungan ng mamamayang Pilipino, lalo nating tinatangkilik at lalo tayong rumerespeto at sumusuporta sa kanila, kagaya ni Inday Sara Duterte. Ano yun? Lokohan? Yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, may ilalabas silang issue, sasagutin agad with matching evidence ho, mga kababayan. With matching talaga, sinisigurado nila, may butas ng puncher yan. Dahil nga si Bato, baka silipin niya, walang butas ng puncher to. Hindi authentic tong ebidensya ng kampo ni Bongbong Marcos. Di ba? Sa kanila ho, mga kababayan, wala. Pagka yung may mga katanungan na confidential funds, etc. Yung sa mga EJK, wala. Tinatakbuhan nila. Kung ano-ano pong mga alibay ang mga sinasabi ho nila. Ibig sabihin,
mas tinatangkilik ng mamamayang Pilipino yung gano'n? 'Di ba? Yung mga hindi sumasagot at ayaw magbigay kung saan napunta yung mga pera ng bayan. Oh, according to Roque, Filipinos turned their backs on Marcos feeling betrayed. Kayo lang 'yon. Kayo lang 'yon, hindi namin naramdaman na kami ay binitray ng pangulo, no? Meron pang after his government's kidnapping. Kidnapping? Merong mga kapulisan, merong mga media, merong mga lawyer sa harap ni dating Pangulong Duterte. Ito na po yata ang pinaka mahabang kidnapping, mga kababayan, na nangyari sa history ng Pilipinas. 12 oras, na pinipilit na makidnap ang dating Pangulo. Di wow. At yung mga kinikidnap sa pool kay Hanilet dito, di ba? Yung mga nangingidnap sa pool kay Hanilet, pinukpok ng cellphone na gano'n. Yun ba? Yung pangingidnap ang ginawa? Bullet yap, mataas pala survey ni Sara. Di pumunta sila sa EDSA at alisin si PBBM. Wala nga pong pumupunta, sir eh. No, eto si Roque, nag-EDSA pagkalabas doon sa Congress. Dahil na-contempt yan nung una. Pagpunta, 32 yung kasama doon sa EDSA. Yung 32 na ho na yun, mga kababayan, hindi pa sabay-sabay sumigaw. Diyan nga nauso. Yung ang laban ng kasamaan ay laban ng kadiliman. O ayun, at nagbunga po ng kulay itim na parang riding in tandem si Manang Aimee at si BP Sara. Namunga ng itim na mangga. Di ba? Wala na pumupunta. May dagdag pa dito. There is no place for Filipino leader who betray his own people. Kaya nasa ICC siguro ang dating Pangulong Duterte. No? Kaya nandun pala si dating Pangulong Duterte. There is no place for Filipino leader who betrays his own people. The aftermath of the March 11 kidnapping. mga engot na lang tong mga to, no? At yung mga DDS naman, yung mga suled-suled, mga bossing, naniniwala naman. Pag tinanong mo, paano mo nasabi na ganito o ganyan? Basta, Duterte pa din kami, suled pa din kami. Ganyan lang ho ang sasabihin niya mga yan, mga bossing. This explains President Ferdinand Marcos Jr. huge drop in his approval and trust rating. Sino umangat? Si Sara. Si BP Sara na hindi maipaliwanag lahat yung mga tungkol sa confidential funds. Ano ang Pilipino? Ganito? Naku, mas pagtitiwalaan natin si Sara ngayon. Bakit? Kasi hindi nag-i-explain ng confidential funds. Hindi ini-explain, nung dating administrasyon kung ano yung mga nangyari dati. O mas tiwala kami sa kanila kesa sa administrasyon na to. Ganun ba ang Pilipino, Roque? Ginugunggong mo kami, ha?